Ang aklat ng Genesis. Ito ang unang libro ng Biblia. Nahahati ang daloy ng kwento nito sa dalawang pangunahing bahagi. Nariyan ang kabanata 1 hanggang 11 na tungkol sa kwento ng Diyos at ng buong mundo. Pagkatapos ay ang kabanata 12 hanggang 50 na tumutok sa kwento ng Diyos at ng isang tao, si Abraham, at pagkatapos sa kanyang pamilya. At pinagsama ang dalawang bahaging ito sa isang kwento sa simula ng kabanata 12. Ang disenyong ito ang magbibigay sa atin ng ideya kung paano natin maiintindihan ang mensahe ng buong libro at paano nito pinakikilala ang kwento ng buong Biblia. Nagsimula ang libro sa pag-aalis ng Diyos sa kaguluhan at kadiliman na binanggit sa 2 pangungusap sa Biblia. At mula rito, ay gumawa siya ng mga bagay na maayos, maganda, at mabuti. Lumikha siya ng mundo kung saan ang buhay ay lumalago. Tapos, gumawa ang Diyos ng mga nilalang na tinatawag na mga tao o Adan sa Hebrew. Ginawa niya sila ayon sa kanyang larawan na may kinalaman sa kanilang tungkulin at layunin sa mundo ng Diyos. Nilikha ang mga tao para maging kinatawan ng katangian ng Diyos sa mundo. At itinalaga sila para maging kinatawan ng Diyos na mamamahala sa mundo para sa Kanya. Ibig sabihin nito, dapat magamit nila ang buong kakayahan ng lahat ng nilikha, alagaan ito, at gawin itong lugar kung saan ang buhay ay patuloy na lumalago. Pinagpala ng Diyos ang mga tao. Ito ang pangunahing salita sa aklat na ito. Pagkatapos, binigyan niya sila ng hardin. Sa lugar na ito, sisimulan nilang likhain ang bagong mundo. Ngayon, ang punto ay malaya ang tao na magdesisyon kung paano nila itatatag ang mundong ito. Makikita ito sa puno na nagtuturo kung anong mabuti at masama. Sa puntong ito, pinakita at pinaliwanag na ng Diyos kung ano ang mabuti at hindi mabuti. Pero ngayon, binibigyan ng Diyos ang mga tao ng karapatan at kalayaang mamili. Magtitiwala ba sila sa sinasabi ng Diyos na mabuti at masama? O kukunin nila ang kapangyarihang magsabi kung anong mabuti at masama para sa kanila? At talagang malaki ang nakataya dito. Kung lalabanan mo ang Diyos, niyayakap mo ang kamatayan. Kasi tinatalikuran mo ang mismong nagbibigay buhay. Kinakatawan ito ng punong nagbibigay buhay. At sa kabanatang 3, isang mahiwagang karakter ang sumali sa kwento. Ang ahas. Hindi ipinakilala ang ahas. Sinabi lang na ito ay nilikha ng Diyos. At malinaw na isa itong nilalang na nagrebelde sa Diyos at gusto niyang idamay ang mga tao sa paghihimagsik at kamatayan. Iniba ng ahas ang kwento tungkol sa puno at sa pagpipilian. Sinabi nito na hindi nakakamatay ang pagkuha sa kapangyarihan tungkol sa mabuti at masama. Ito daw ang totoong paraan para mabuhay at maging kagaya ng Diyos. Ang kabaliktaran nito ay nakakalungkot. Alam nating katulad na ng Diyos ang mga tao. Nilikha sila para makita ang mukha ng Diyos. Pero imbis na magtiwala sa Diyos, pinili ng mga tao ang magkaroon ng sariling kapangyarihan. Kinuha nila ang karapatang magdesisyon kung anong mabuti at masama. At sa isang iglap, umikot ang kwento hanggang sa bumagsak. Ang unang nawasak ay ang relasyon ng tao. Biglang naisip ng lalaki at babae kung gaano sila kahina. Hindi na nila kayang magtiwala sa isa't isa. Kaya gumawa sila ng mga damit at itinago ang kanilang katawan. Ang pangalawang nasira ay ang malapit na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Tumakbo sila at nagtago mula sa Diyos, pero nahanap sila ng Diyos at nagsimula silang magsisihan kung sino ang unang nagrebelde. Huminto ang kwento dito. At may serya ng maiikling tula kung saan ipinahayag ng Diyos sa ahas at sa mga tao ang sobrang nakakalungkot na resulta ng kanilang ginawa.
Unang sinabi ng Diyos sa ahas na kahit parang nananalo ito, siguradong matatalo siya at kakain ng alikabok. Nangako ang Diyos na dadating ang araw at may isang binhi, ibig sabihin ay anak, mula sa babae na dudurog sa ulo ng ahas. Parang magandang balita, pero may katumbas ang tagumpay na ito. Tutuklawin ng ahas ang paa ng anak habang dinudurog siya nito. Mahiwaga ang pangakong ito tungkol sa taong sugatan pero nagtagumpay. Pero sa daloy ng kwento, makikita pa rin ang pagpapala ng Diyos. Nagrebelde ang mga tao. Ano ngayon ang gagawin ng Diyos? Nangako siyang ililigtas sila. Pero hindi nito mabubura ang mga bunga ng desisyon ng tao. Sinabi sa kanila ng Diyos na ang lahat sa kanilang buhay, sa loob ng bahay o sa bukid, ay mapupuno ng lungkot at pighati dahil sa kanilang pagrerebelde. Mauuwi ang lahat ng ito sa kamatayan. Mula dito, ang kwento ay paikot-ikot na babagsak. Sa kabanata 3 hanggang 11, ikukwento ang lumalawak na epekto ng pagrerebelde at ang mga relasyon ng tao na patuloy na nasisira sa bawat antas. Nariyan ang kwento tungkol sa magkapatid na sina Cain at Abel. Napakatindi ng inggit ni Cain sa kanyang kapatid kaya gusto niya itong patayin. Nagbabala ang Diyos na huwag siya magpapadala sa tukso, pero ginawa pa rin niya. Pinatay niya ang kanyang kapatid sa bukid. Pagkatapos, nagpatayo si Cain ng isang lungsod na pinaghaharian ng karahasan at pang-aapi. At inilarawan ang lahat ng ito sa kwento tungkol kay Lamech. Siya ang unang lalaki sa Biblia na mayroong higit sa isang asawa. Kinokolektan niya sila na parang ari-arian. Pagkatapos ay kumanta siya ng maikling awit para ipagyabang na mas marahas at mas malupit pa siya kumpara kay Cain. Pagkatapos ito, makikita natin ang isang kakaibang kwento tungkol sa mga anak ng Diyos na posibleng tumutukoy sa masasamang anghel o sa mga hari noong unang panahon na nagsasabing nanggaling daw sila sa mga Diyos. At kagaya ni Lamech, kumuha sila ng maraming asawa hanggat gusto nila. Naging anak nila ang mga Nephilim, ang magigiting na mandirigma noong unang panahon. Kahit ano ba ang tamang pananaw, ang punto ay nagtatayo ang mga tao ng mga kaharian na nagpupuno sa mundo ng Diyos ng karahasan at higit pang kasamaan. Bilang tugon, inihayag sa atin ng Diyos na sobra siyang nalungkot. Sinisira ng mga tao ang kanyang mabuting mundo at sinisira nila ang isa't isa. At dahil gustong-gusto ng Diyos na ingatan ang kabutihan ng mundo, nilinis niya ito mula sa kasamaan ng tao gamit ang isang matinding baha. Pero iniligtas niya ang isang taong walang kapintasan, si Noah at ang kanyang pamilya, at itinalaga sila bilang bagong Adan. Inulit niya ang banal na pagpapala at inutusan siyang lumabas at maglakbay sa mundo. Okay na sana. Kaya lang, nabigo din si Noah at nangyari din yun sa isang hardin. Nagtanim siya ng ubasan. Tapos, nalasing siya at nawala sa katinuan. At isa sa kanyang mga anak, si Ham, ay gumawa ng nakakahiyang bagay sa kanyang ama sa loob ng tolda. Kaya ito ang ating bagong Adan, hubad at hiyang-hiya gaya ng una. At muling nagsimula ang pabagsak na ikot ng kwento. Umabot ito sa pagtatatag sa lungsod ng Babylonia. Nagkaisa ang mga tao ng sinaunang Mesopotamia sa makabagong teknolohiya nila, ang brick. Makakagawa na sila ngayon ng mga lungsod at gusali na mas malalaki at mas mabilis kaysa sa dati. At gusto nilang magtayo ng isang bagong uri ng tore na aabot sa mga Diyos at para maging sikat sila. Larawan ito ng pagrerebelde at kayabangan ng tao. Kagaya ito ng pagrerebelde sa hardin, pero mas tumindi pa. Kaya binagsak ng Diyos ang kayabangan nila at ikinalat sila. Ngayon,
Isa itong grupo ng magkakaibang kwento, pero mapapansin mong tinatalakay nila ang iisang pangunahing punto. Patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng mga tao na gawin ang tama sa kanyang mundo. Pero paulit-ulit itong sinisira ng mga tao. Pinapakita ng mga kwentong ito na nabubuhay tayo sa isang magandang mundo, pero sinira natin ito. Pinili nating tayo ang masunod kung anong mabuti at masama para sa atin. Dahil dyan, nawasak ang mga relasyon, nagbunga ng pagtatalo at karahasan, at sa huli, kamatayan. Pero may pag-asa pa. Nangako ang Diyos na balang araw, darating ang isang anak. Ang sugatan pero nagtagumpay. Siya ang tatalo sa kasamaan hanggang sa ugat nito. Kaya, kahit napakasama ng mga tao, seryoso ang Diyos na pagpalain at iligtas ang kanyang mundo. Ang malaking tanong, syempre ay, ano ang gagawin ng Diyos? Ang susunod na kwento, ang koneksyon, ang magbibigay ng sagot. Pero sa ngayon, yan ang tungkol sa Genesis 1 hanggang 11.